education, education. Ating saloobin, ipakita natin ang sagot sa problema natin. Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Magandang Friday po sa inyong lahat. Good morning, Friday Ricky. to Nako, you, today's the Pati. best day of my life. Double celebration. Double celebration because it's a Friday. And it's payday. Nako, Yes. sa lahat ng mga misis na nakaabang sa mga ATM ng kanilang mga mister, maya-maya po. Ayan, sumugod na kayo sa mga ATM. Sana mas maagang ipadala ngayon, ano? Sana maaga. Oo. Tandaan nyo, ang pila sa mga bangko ngayon napakahaba. Correct. Kaya kailangan yung mga employer natin ipadala na agad. Agad-agad. Oo. Kaya magandang umaga po, Ka Joseph, Ka Good morning po, Awena. Joseph. Sa mga finance, kung kayo po ay nagkakape habang nag-ano na kayo dyan sa online, paki-transfer, dagdagan ng isang zero yung sa akin. Sa akin din. Maaga kami ni Papi. Dagdagan ng diba? isang zero eh. Pero alam mo ba, Ricky, grabe, no? January 30 na, bukas 31, patapos na ang Enero. Ay, salamat. Ang Parang bilis. napakahaba. No, sa amin ni Joy Mino, napakahaba ng Mahaba, Enero. pero ang bis parang kailan lang pinag-uusapan natin ng holiday. Oo. Ngayon, mag-iisang buwan na, patapos na, papasok na ang Pebrero, ang buwan ng mga puso. Puso? Kaya ikaw ba ay naka-pusha pink? Naka-fuchsia pink and may flower pa. Sabi ko, kaya sabi ko, nung pumasok si Ricky, Friday ngayon, di ba? Usually pag Friday, dress down. Dress Para ka down. naman magpa-party. Kasi, syempre, it's the birthday today of the most generous, funniest man I've ever met in my life. And most generous again, Sip-Sep. Sip-Sep. Who is? Oh, of course, Nick Kwek, our number one fan. Wow! Nick Kwek, Daddy, happy Daddy birthday! Nick! Sana ako rin po maabuna ng generosity mo. Nandito lang ako, nag-aabang. Di ba, birthday niya, pero laging ako yung may birthday gift. So, Oh, dapat dahil- ang ambag ko lang naman, pagpunta mamaya sa aming party, party na, pero lunch sa bahay lang naman. Ipakita mo nga, tanggalin mo nga ng Ay, konti hindi ba? yung ano. Ay, ito lang yung flower lang, pasilip lang. Pero hindi Di ba? Parang talaga siya. Ayan. Sabi ko nga, parang kontesera to. Di ba ganyan yung mga beauty queens? Teka lang, di pa ako platform heels. Platform Di ba pag ganyan? Oo. At saka tingnan mo, makintab-kintab yung kanyang sarin na fuchsia pink. Nakita tuloy ng tatay ko kung ano yung outfit ko. Usually polo-polo kami, mga mahabang damit. Kaya naisip ko, kailangan ko rin yatang baguhin ang aking profile pic. So mamaya, ita-take advantage ko kanyang photographer at mag-e-eme-eme ako doon sa bahay. Alam mo, yung weather girl natin, parang ang daming weather system, di ba? Dati bipolar, ngayon. Extreme temperature Oo, range. dati di ba bipolar ka lang? Ngayon ano ka na? Multi-personality. Schizophrenic. Kaya pati yung buhok mo, kulot-kulot minsan. Yan. So, hindi anyway. dapat, every day is a celebration. Correct. Lalo na pag ating mga senior citizens na, it's a time for us to How old is your daddy na ba? celebrate. Nako, nakalimutan mo. 60. 60 lang? 69, 70. Ah. 70 ang daddy ko! Wow. Happy birthday, daddy! 10 taon lang ang lamang niya sa akin. Pwede na pala kita maging stepdaughter. Hi, mommy! Ayan, so 70 years, ano ba? Oo, 70 years old. Grabe, daddy Talaga naman, alam naman natin ang pag senior citizens, di ba, marami nang pinagdadaanan yan. Correct. So it's a milestone for us. Yeah, 70. So since ang ambag ko lang naman ay ang Tulog aking pretty. pagmamahal sa kanya. Tulog Ayan. pretty. Para sa aking profile picture. Oy, naku, sana po ang inyong biyernes ay maging kasing saya nung sa amin ni Ricky. Samahan nyo kami hanggang alas 10. Kasi maski na maingay kami, marami pa rin kaming tatalakayin mamaya. Ay, Pero masyado ano yung magandang balita, Miss Weather Girl? Alam mo ba na... Napakaraming maganda balita nangyari Oo, kagabi. umpisa natin sa klima. Sa klima? Oo. Naku, napakalamig kagabi. Ito na yata yung pinakamalamig na temperatura ngayong amihan season. Oo. Diretso na ba tayo sa ating Hindi, bumaba sa weather? 19.2. 19.5. Ay, Grabe. Oo, 19.2. It's lowest yet this amihan season. Wow. So, nako, kung kayo po ay nagbabalak kasi weekend nga, payday weekend, siguro maganda pumunta ng Tagaytay. Nako. O, di ba, para mas malamig. Tama. O, tapos saan pa ba? Antipolo. Pwede Tayo na, mas na sa Antipolo. Ayan, dahil nalaman po natin kamakailan lamang na Glee Club member itong si Miss Ako? Patty. Oo. Nakita ko sa script, meron kang song number mamaya. Ano, mga song number? Oy, babayaran niyo ako. Pag magsa-song number. Oy, balita, ano na natin, kamustahin na natin ang ating mga listeners, mga nakikinig sa atin sa Radyo Agila 1062 sa kanilang
talapihitan. Tanda. Talapit. Alam mo si Daddy Nick, umaga pa lang, yung talapihitan niya sa telebisyon niya, nandito na sa atin, nakatutok na. Alam ba, lagi yung sinasabi, every day. Siguro ganoon na talaga pag tumatanda, no, paulit-ulit. Ano sabi? Tuwang-tuwa siya sa tawa mo. Pag thank tumawa ka you. daw talagang feel na feel, pati siya natatawa. Ito kasi, Yan. alam mo, I agree. I second the motion. Kasi last night, di ba, I was telling you, it was the birthday of my cousin ni Risa, ni Pumuseno. So, we had dinner sa Club Filipino. So, nandun yung mami niya. Hindi mo ko inimbita, nandun lang yung bahay ko sa tabi mo. Ako nang inimbita lang ako, tapos magdadala pa ako ng gate crasher. So anyway, nandun ang tita Tessie ko, yung mami nga ni Risa. Tapos sabi nga ng tita Tessie ko, she was seated beside me, Patreng, I watch you every morning and I really learn a lot. That's Sabi niya, I nice. love listening to you and Ricky. I learn a lot and your guests are really good. Mga SMEs, subject matter experts. Nice. Di ba? Oo, Kaya naman tita talaga. Tessie, if you're watching again, hello from your favorite. Good morning po. Next time po, nandun na kayo sa San Juan. Oo, All a sa friend club, lang. oo, Lalakarin kaya nga. ko lang yun. Yes, kasi nga ito si Risa's birthday. So anyway, yan po yung ating pabungag pa lang namin yan. Kaya talaga sana po Pambungad. pangbunga. Sinabi niya yun! Then, di mo lang masyado narinig. Basta yun na yun. Basta naintindihan nyo yung sinasabi ko, okay na yun. Okay, ilan mo ito, itong unang balita natin, si Obet, yung ating EP, very insistent Bakit? na ikwento natin ito. Oo nga. Sabi niya, Miss Pat, napakaganda ng istorya nito. Dahil nga daw, sumisikat pa lang ang araw sa ibabaw ng iconic na Sea of Clouds ng Mount Pulag. Di ba yung mga hikers, favorite nila yan? Yes, oo. Ang Mount Pulag kasi napakaganda nga dyan. Tapos napakalamig doon. Ako, malamig grabe, doon. napakalamig kasi sa tuktukan. Sa tuktukan. sa tuktok talaga ng bundok. Yun po, isang magandang pangyayari ang nangyari dyan. Ito yung kwento ha. Isang stranger, ayan, Ay, yan tingnan ba nyo na sa talaga? TV ninyo, oh. Look at that Wow. sea of clouds, how Parang beautiful. cinematography-wise, pang pelikula. Grabe, di ba? So, isang stranger daw na fellow hiker, sabi nga natin, di ba? Stranger? No, there was somebody who happened to be there watching and saw this couple. Nakita niya, nagpo-propose. Ang swerte naman ng couple na to. Oo. Siyempre, itong couple, oblivious sila, no? Na may nag-video na pala Ay, sa kanila. kinikilabutan ako. So, hindi kilala itong videographer. Siyempre, hindi niya kilala yung couple. Nadaanan lang niya eh. So, wala siyang idea kung sino sila, pero pinindot daw niya yung video ng kanyang camera sa eksaktong perfect moment. Siguro may feeling na. Kasi, di ba, they were frolicking in the mountains. Di ba? Frolicking hand in hand. Di ba? And love, di ba? Talagang frolicking. So, ang kumuha nito, si Rachel Ann Quales, na ibinahagi niya ang litrato sa isang Facebook group. Kasi, Napakaswerte ang naman ng ganda couple ng na to. picture eh, di ba? So beautiful, so picturesque, di ba? So, sa loob lamang ng ilang oras, ang isang candid photo ng 2 taong nagdiriwang ng 5 taon ng pagmamahalan. 5 years na po sila nagsasabi ng, mahal kita, mahal kita, darling, mahal kita, sweetheart. I'm sure nag-aaway din yan. Ikaw naman, spoiler, para kang may hugot. Hindi, because it's reality. Sabi ka ni Coach V dati, di ba? Imposible. O, teka, anyway, let me finish the life sige, story. So, yun na nga, no? So, itong si Rachel Ann, kinukunan niya. Tapos nga, nandun sila sa summit ng Mount Pulag. Nako, ayun na nga, kinuha yung couple na sina Nicole Coprada at si John Ray Zabella na ang love story ay nagsimula sa isang Instagram follow noong 2021 pa, at kaya 5 years na. Instagram follow lang. Oo, lumalim sa buwan ng online na usapan at pinatatag na sabay na paglalakbay at pag-akyat nga sa mga bundok ng buhay. So, ang lalim naman ito, Obet. What they thought was just a simple anniversary hike, it became super patok sa mga netizens dahil nga it became a proposal, a marriage proposal. How beautiful, di ba? So, grabe yung experience na yan. Umakyat ka ng Mount Pulag, tapos yung boyfriend
boyfriend mo, nag-propose sa'yo. Tingnan mo how cinematic. Oh, pero tingnan mo, paano kung wala si Rachel Ann ba yun? Oh, di to wala. take it? Eh di wala Wala, ba hindi lang... matitake it. Di ba? Oo, ayan, ganda Hindi ng man lang- drone shot, Oh, ganda ng drone shot. Ang Swerte ganda. sila talaga, Swerte di ba? talaga. Pero ako, Pat, minsan ba may nag-propose sa akin, siguro nung kabataan ko, na sunrise? Ay, Oh. nako, baka binatukan ko. Alam Kasi mo, ang sarap matulog. Alam mo, pag ikaw ay in love, gagawin mong lahat, 'di ba? Gagawin mo lahat lalo na pag ano pa yan, bago-bago, syempre kilig-kilig pa Oo. kayo. Oh, eh di ayan, ay tingnan mo, oh, ayan yung kanyang sing-sing. Siguro ako Tingnan mo gaano kalamig, oh, naka-bonnet pa sila. Pero nakakatuwa naman. Pero sana, di ba, mag-propose siya, wala man lang prepared na team? Ikaw talaga. Grabe. Extreme yun weather na nga. condition. Oh, extreme weather condition. Pero ako, congratulations po Congratulations. sa couple na yan. Ang ganda ng Talagang- kanyang manicure. Buti na lang prepared, ganda ang malinis. kanyang kamay. Oo. Di ba? So, Oo, congratulations and best wishes to your, sa inyong upcoming wedding. Ayan, congratulations. Sana ay maimbitahan kami. I wonder kung dapat i-viral rin nyo itong video clip na ito para umabot rin sa couple na yan para alam nilang pinag-usapan natin. Ayan. yan. At kumukontra si Ricky. Walang kontra. Pero siguro nga, sabi nga ni Coach V dati, ang ating bisita dati na dating coach, find somebody na talagang ka-align mo. Oo. So, buti na lang ako, ang ka-align ko, yung mga hindi na magigising na madaling araw. No, pero syempre naman, alam naman natin na in every relationship, syempre may ups and downs talaga yan. Huwag lang puro down ng down, di ba? Oo, Dapat maraming may ups ups rin. din, At saka you're able to resolve your problems. Yes. Kaya importante, kayo po ay nag-uusap, may komunikasyon. Tama. Sabi nga nila, kapag ang fake relationship daw, ay yung lagi masaya. Ay, oo. No kasi such hindi nila thing. pag-uusapan yung mga totoong Yung nangyayari sa buhay, oo. Ayan. So, sa ating couple ngayon na newly engaged, congratulations sa lalaki at best wishes sa babae. Babae. Okay. Ayan. Dikitan ko na lang yung Benguet Kilig kwento mo, Pati. Oo. Dahil itong ibibida ko naman ngayon. Kung hanap nyo ang pahingang may kasamang malamig na simoy ng hangin, parang in love ngayon si Obet. Ano? Bakit po? Parang matelenovela tong kanya mga script. Tanawing nakaka-relax at kape na mas masarap higupin habang pinagmamasa ng kabundukan. Perfect ang bagong pasyalang ito. Saan yan? Mula sa matataas na bahagi ng Mount Kalugong Cultural Village sa La Trinidad, Benguet, matutuklasan naman ang isang lugar kung saan nagtatagpo ang culture, nature, at Benguet coffee na Uy, we were swak. talking about the Benguet coffee. Di ba the other day, nasabi nga Tama. natin yung barako tsaka yung Oo. Benguet coffee, matatapang yan. Talagang yung puso may Tudug. May palpitations ka talaga. Ito po, swak yan para sa morning coffee o kaya yung sunset session. Sa hapon ay nang gusto ko Ayan sunset. ang sunset. Pwede kayong magmuni-muni, mag-chill at mag-recharge habang tinatanaw ang ganda ng Benguet mula sa cozy corners ng kapean hanggang sa natural na charm ng buong Kalugong. Kaya kung trip nyo naman ang kape na may kasamang tanawin at kwento, sugod na dito sa Mount Kalugong Cultural Village at kapean ang ASPN, ang swak na pasyalan ngayon. Sa may Benguet yan. So, I guess farther away from Baguio, di ba? Oo. So, alam mo, I really love Baguio. Lalo na pag malamig. Tapos nga, nagkakape ka, mainit na kape o mainit na tsokolate. Tapos ang ganda ng tanawan mo. Tapos may fog-fog ka pang nakikita. Oo, nako, speaking of mga ganyan, mga sites, di ba? Like dyan nga sa Benguet. Ito naman po, dahil nga nauuso na ngayon yung Sakura. Again, si Obet, masyadong inspired kay Sakura. Sabi niya talaga, sing Sakura. Meron tayong Sakura serye. Hindi lang po nga sa Baguio, gaya ng binalita natin noong isang araw, di ba, sa may Baguio Country Club nga, dinonate ng Japan Embassy. So ngayon po, meron rin pong mala. It's not exactly the cherry blossoms. It's not exactly the Sakura. Pero magkahawig na rin. Pink pa rin po siya. Magpinsan. Oo, magpinsan. Oo. So mala cherry blossoms dito po sa Pilipinas kasi meron na rin pala dyan po sa lalawigan ng Sinanggada ng Tanyag na, Singganda. Akala ko naman yun ang pangalan ng Singganda ng Japanese na sa Sakura. Dito po sa panahon ng pamumukadkad. Ayan, while it's blooming, ang malalambot nitong rosas hanggang lavender na bulaklak ay bumubuo ng parang ulap na canopy na perfect pang IG, pang Instagram. Ito po ay sa Kalinga. Ayan, sa Nueva Ecija ba ito? Sa Nueva Ecija. Ang gaganda. Ang mga kakawete ay nagiging buhay na flower tunnels.
What is kakawate? Ano nga, anong ako what is mismo, anong kakawate? kakawate? Oh, Bet, alam mo naman talagang grade 1 lang yung aking Tagalog. Itong mga napakalalim talaga ng mga... What is kakawate? Yung puno? Madre de cacao. O, ba't hindi na sinabi Madre de Cacao? Ang ganda. Okay, so ito na nga. Ang ganda nga. Ang ganda, parang tunnel nga, canopy nga, Yes, oo. on both sides of the road. Oo. Kaya tinawag na flower tunnels. Kahabaan Wow. po yan ng highway sa Barangay Polo, Tabuk City. Ayan, Tabuk sa Nueva Ecija po. Makikita rin po ang hanay ng mga punong ito na nagbibigay po ng parehong visual treat na hinahangaan po sa Japan na Sakura Fields. It's not kasi the Sakura, but Oo. it's similar. Oo. So, samantala mga salinggonan, salinggoon. Ang hirap naman. Samantala. Ikaw na lang ha. Ang mga salinggogon trees Oh. na may kaakit-akit na rosas na pamumulaklak ay matatagpuan naman where? Sa National Highway ng Alcala, Cagayan at dagdag kulay at saya sa biyahe ng mga motorista. Ang gaganda. Hindi lang po ang Benguet, Kalinga at Cagayan ang may ganitong likas na yaman dahil po meron din sa Cavite, sa Palawan at Rizal ay pinagmamalaki rin ang kanilang Sakura Field Trees. Ayun. Ang ganda naman niya. So pretty. Sa malayuan, akala mo parang bougainvillea lang, ano? Yeah. Pero pag tinignan mo talaga, iba-iba pala yung Iba talaga, pamumukadkad oo, niya. kasi iba talaga pag puno di ba? Oo. Kasi mas lush yung kanyang foliage. Yan, foliage. Oo, Babawi si Madam. Sige, babawi ako sa English. Kung yung aking Tagalog ay dumadapa-dapa, sa English ako babawi. In fairness, basta madapa, basta bumangon ulit. Ayan. Buwangon ulit. So, very lush, the foliage. O, di ba? O, i-google niyo anong foliage. Akala Anong niyo, lush? Oy, pero hindi lang dyan sa bandang norte meron, ha? Oh, saan pa? Kahit, well, norte din siya, pero hindi natin alam sa south. Oh. Yung sa Bataan, yung galing ka ng Subic, patungo ng Anvaya, Okay. meron din dong makikita ka parang tunnel of trees. What color? So, tunnel, parang hindi ko, puti naman. Puti. So, siya puno siya, pero alam ba, nag-meet siya in the middle. Canopy rin. Canopy rin siya. So, ang ganda-ganda talaga. Pero wala nang signal doon. Oh. Kaya hindi ko na ma-video at hindi ako makapag-live. Ay, picturean mo na lang muna, tapos ipakita mo na lang in video. Okay, Weather Girl, 8:21 na tayo. Mamaya, ma-overtime na naman tayo. Sayang naman yung ano mo. Outfit mo. Okay. Ayan, ASPN na po tayo. Ang status ng panahon ngayon, magdadala ang amihan ng pag-ulan at isolated thunderstorms sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga Mountain Province, Ifugao, Aurora, Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Makararanas naman ng kalat-kalat na pag-ulan at rain showers or thunderstorms sa Caraga, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte at Davao Oriental. Epekto po yan ng shear line. Mararanasan ang maximum temperature na 29.6 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. Ayon sa Pag-asa, nakaranas kahapon ng Metro Manila ng, imagine, 19.2 degrees Celsius. Lamig yan. Aircon na yan. Pinakamababa po yan ngayong amihan season. Asahan naman nalulubog ang araw mamayang 5:54 ng hapon. Okay. At ito po, dahil Friday today, nako, masamang balita sa ating mga motorista kasi po nagbabadya na naman po ang muling pagtaas ng presyo po ng ating mga produktong petrolyo sa Martes. Alam naman po natin, Martes ang galawan po, no? Base po sa 4 na araw po na monitoring ng Mean of Platts Singapore, ito po ang mga estimate. Kaya over the weekend, kung kayo po ay may budget na at dahil today is payday, magpakarga na kayo dahil ang gasolina po, although naman katiting, katinga-tinga. 10 centavos po ang inaasahan baka iakyat. Sa diesel, medyo malaki-laki. 85 centavos po ang kanilang estimate. At sa kerosene, baka 45 centavos po kada litro ang itataas. Pero mukhang talagang magkakaroon po ng price, ng oil price hike. Aray. So, ayun, aray na naman po tayo. Ayon po sa Department of Energy, maraming factor daw ang nakakaapekto. Una, ang epekto nito, ang severe weather disturbance sa US, yung mga winter storms sa sobrang lamig, di ba? Gayon din po ang power issue sa Kazakhstan at ang hindi pa daw nadidesisyon ng dagdag production po ng OPEC+. So many factors are contributing to the oil price increase. Hoy! Nagpapakita ang gila sa kanyang English! Kasi Tagalog ko, nagmumukha akong kindergarten Kasi naman to si Obet at saka si Lawrence, yung mga writers natin, para sinasadyang pahirapan ako. Okay, anyway.
Anyway, going on a lighter note, magpunta yan. naman tayo sa Next. esports, Okay. di ba? On a lighter note, alam ba natin na yung ating favorite, yung napaka-poging yung si Pogi. Paul Volter, Oo. na si EJ Obiena, nanalo po siya ng gold medal sa International Springer Meeting. Naging maganda po ang simula ng 2026 season ni Pinoy Paul Volter na napaka-pogi na si EJ Obiena matapos po siya manalo ng gintong medalya sa International Springer Meeting dyan po sa Lausitz Arena, Cottbus, Germany. Naku, I hope I pronounced it correctly. Basta sa Germany po. Na-clear po ni EJ ang 5.77 meters para makuha po niya ang first place finish kung saan na-clear din po ni Menno Vloon ng Netherlands ang 5.77. Pareho, 5.77 meters. Nang hindi po namagawa ni Obiena ang pag-clear sa 5.84 meters, idineklara na po ang dalawang pole vaulter bilang winners po ng tournament. So it's a tie. It's a tie. It's a Pwede pala liver. yung mangyari, It's no? it's a liver. So, si Obiena po at Vloon ang naging kaunahang co-champions sa kasaysayan po ng International Springer Meeting. So, Congrats, congratulations! EJ. That's his very first gold for the 2026. 26. So, yan, diba? marami pa yung darating. Ganda ng katawan ni EJ. Sobra, no? Diba? Puro Oh. mga pandesal yan. Uy, by the way, maraming salamat po sa aming technical director, kay Direk Jonad. Nagbigay kanina ng pandesal. Malunggay Ang pandesal. sarap. Tapos mayroon palang keso dun sa gitna. Maliit. Uy, Sarap. masarap dahil nung binigay niya, inabot niya sa amin, mainit-init pa. Uy, yan, Direk Jonad, sa susunod, sa Lunes. May butter naman. Okay, next. Ito. Medyo maraming nalungkot pero proud pa rin tayo. Dahil si Alex Ayala po, tinalo ni Camila Osorio sa Philippine Women's Open quarterfinals. Pero Pinoy proud pa rin Uy, naman, sa kanya. oo. Diba? Natapos na ang kampanya ni Alex Ayala sa Philippine Women's Open matapos matalo laban kay Camila Osorio ng Colombia sa kanilang quarterfinals match-up. Natapos ang laban sa score na 6-4 at 6-4. Medyo close, tight Close naman. Oo. Hindi naman tayo tambak, Hindi naman diba? 6-0. Oo. Nakuha pa ni Ayala ang 3-2 lead sa opening set. Subalit, kaagad na nakahabol si Osorio para maipanalo ang set 1. Ganito rin ang naging sitwasyon sa set 2 na tumabla pa sa 4-4 na na-close out naman ni Osorio para makuha ang panalo. Sa kabila ng pagkatalo, patuloy na hinimok ni Ayala ang Pinoy tennis fans na suportahan ang Philippine women. Lalo na at isang milestone na maisagawa ang WTA event sa Pilipinas. Ayon po sa kanyang pahayag, Ayan. sayang, hindi po masasa level. Pero ang importante, nandito ako sa Manila, sa Pilipinas, at nandito ang WTA. Correct. Oo. Enjoy the rest of the week. I hope you all get inspired and learn to love tennis. I love tennis so much. So I'm lucky to be able to share this experience and journey with all of you. Talaga, because sportsmanship, it's not only about winning, di ba? You have to be also a you have to be gracious when you accept defeat, Tama, di ba? Dapat sportsmanship talaga. Hindi syempre imposible naman na panalo Lagi ka kang panalo, always, di di ba? ba? So dapat sport ka lang. Huwag ka mapikon, Oo, di ba? tsaka- tama. Oo, walang pikunan. Ang matalo, piko. Pikon. Ang pikon, matalo. Ang pikon, Oo, talo. pikon, talo. Ayan. Okay, ito na. Chiching! Ayan na po. Yay! Nako, malungkot din. Parang oil price hike rin ito. Humina po ang ating piso. Kontra dolyar po, nagsara po ito sa halagang 58 pesos and 94 centavos. Humina po ng 20 sentimos, 20 centavos pong paghina. Kumpara po sa naging palitan nung Webes sa halagang 58 pesos and 74 centavos. Narito naman po ang palitan ng piso kumpara po sa mga iba pang currency. Sa Japan yen, 38 centavos. Sa euro, 70 pesos and 34 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 54 centavos. At ang Saudi Riyal, 15 pesos and 68 centavos. At ito po ay batay po sa huling post ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Miss Ricky, ano Yes. ang ating mga tatalakay ngayong Friday payday weekend? From Forex Talk, ito naman po, usapang pinansyal pa rin tayo dahil maraming pamilyang Pilipino ang nakasanayan na ang paniniwalang ang mga anak ang magiging sandigan na magulang sa pagtanda. Nako. Bata pa lamang, sinasabihan na ng mga magulang ito na ikaw ang mag-aalaga sa aming balang araw. Hindi dapat iasa na magulang sa anak ang retirement plan ito. Kaya aralin po natin, ano ba dapat ang tama at wastong pagpaplano ng magulang at anak
sa retirement plan. Makakausap po natin mamaya ang financial expert na si Vince Rapisura. This is very kind of strange for me. Kasi, di ba, parang sa atin, Chinese yung ating relakan, ano. Hindi ko po alam if it's general, ano. Kaya na lagi ko naririnig sa mga magulang ko, sa mga lolo't lola ko, na talagang habang you're able and capable bilang isang adult na magkaroon ng sasandigan mo na negosyo, pag nagretiro ka, para hindi ka umasa sa mga kasi anak mo. ang anak mo daw, ito yung generational naman na ideya sa amin, ano, ang mga anak mo may buhay ng sarili. Correct. So dapat mo silang at suportahan pa nga. Pero may mga Pilipino talaga na lalo na yung mga sinasabi, nako, mag-iisang dosenang anak ako. Dahil sana dun sa isang dosena, sila ang magtataguyod para pag tumanda nga sila, may maasahan silang isang dosena ng mga anak na susuporta sa kanila. Kaya para sa kanila walang family planning, di ba? The more the merrier kasi mas marami nga daw supposedly, hopefully natutulong sa kanila, which is I think, di ba, you're putting pressure, undue pressure on your children. Na nako, ikaw magiging pabigat, di ba? Pero iba-iba nga yan na pag-uusapan natin. At yung issue number 2 po natin, ayon kay Joyme, tiniyak na po ng Manila International Airport Authority na mahigpit po ang pagbabantay nila ngayon po at ng Bureau of Quarantine sa Ninoy Aquino International Airport po sa harap ito ng banta ngayon po ng Nipah virus with an H, NIPAH Nipah virus na kumakalat po sa ibang bansa sa Asia. Ano ba itong Nipah virus at gaano ba ito kadelikado? Makakausap po natin mamaya po si Dr. Reynaldo Salinel Jr. Siya po ang chairman ng Public Health Unit, Ospital ng Maynila at ng Medical Center Infectious Diseases Specialist rin po siya, si Dr. Reynaldo Salinel. Buti Yan po, naman, issue ayan, number medyo 2. napapraning na sila. Yan ang problema ko kahapon, di ba? Oo. Para masyadong kampante. Anyway, Yeah. ito po, issue number 3. Sinabi naman ni Navota's representative, Toby Tiangco, na bukas siyang maging witness sa impeachment case ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lalo na ukol sa umano'y confrontation ng Pangulo at dating House Speaker na si Martin Romualdez kaugnay ng pambansang budget. Marami tayong kailangan pag-usapan kasama siya, katulad na siya raw ang susunod na meow-meow. Dagdag pa rito ang isinusulong sa Kamara na political dynasty. Pabor ba siya rito o hindi? Maraming kongresista ang kasama sa political dynasty. Maisusulong ba ito sa 20th Congress? Kasama natin mamaya si Representative Toby M. Tiangco, ang District Representative ng City of Navotas Lone District. Ayan. Okay, so 3 issues po yan. Pag-uusapan po natin at bago tayo mag-commercial break, ito po ang ating question of the day. Sa panahon ngayon po, kung saan mabilis tumaas po ang presyo ng bilihin, hindi sapat po ang sahod at hirap mag-ipon. Kahit po may trabaho na mas nagiging mabigat ang responsibilidad na ito. Paano pa tayong mga anak ay nagsisimula pa lang bumuo ng sa sarili nating mga buhay? Paano kung yung ating mga magulang ay umaasa rin sa atin? 'Di ba? So ito po ang ating question of the day. Bakit hindi dapat gawing retirement plan ang mga anak? So mag-comment lamang pa kayo sa aming Facebook account. Hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. So ayun kayo ba ay sang-ayon na dapat hindi gawing retirement plan ang mga anak? So mag-comment lamang pa kayo. At magbabalik po ang ASBN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Ang sigaw ng Alas 8:35 na po ng umaga, silipin na natin ang mga may init, nagbabagang balita ngayong Friday Payday, January 30 na po, 2026. ASPN pa rin, ating sinundarang pangunahing news. Ang una nating headline, Korte Suprema, pinagtibay ang naunang desisyon laban sa Articles of Impeachment ni VP Sara Duterte. Zaldico, natukoy na nagpunta sa Sweden ngayong Enero. Sa ating Secretary Remulla, si John Vic po, papunta na rin doon para habulin ang dating mambabatas. Ang Pilipinas nagtala po ng 4.4% economic growth nitong 2025 na pinakamababa sa loob po ng 14 na taon. Department of Tourism nakikipag-ugnayan na sa mga private airlines tungkol sa mataas na airfare sa pagbabiyahe sa Pilipinas kumpara
sa ibang mga bansa. At para sa ating world news, UN Secretary General binigyan diin na hindi masusolusyonan ng iisang makapangyarihang bansa ang lahat ng problema ng mundo. Sa ating balitang pulis, nawawalang anak ng pinaslang na policewoman nakitang patay sa Tarlac. At para sa ating showbiz pasilip, kami po ay nakikiramay po sa pamilya po ng mga Barreto dahil po si Mami Inday Barreto, ang mga anak niyang pong sina Gretchen, Marjorie at Claudine, pumanaw na po. Okay, at ang oras muli, alas 8:36 na po ng umaga. Ito na po ang mga istorya sa likod ng headlines. Pinagtibay po ng Korte Suprema ang nauna nitong pasya na nagdeklarang labag sa konstitusyon ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil po sa paglalabag sa one-year bar. Associate Justice Benjamin Cagoya, habang naka-leave of absence naman po si Associate Justice Maria Filomena Singh. Noong July 2025, nagkaisang Korte Suprema sa pasya na ang mga articles of impeachment ay hinaharang ng one-year bar rule sa ilalim po ng Article 11, Section 3, Subsection 5 ng Saligang Batas. Pinasya rin po ng mga mahistrado na nilabag ng mga artikulo ang karapatan ni VP Sara sa due process. 3 impeachment complaint ang inihain laban kay VP Sara noong December 2024 na lahat ay may kaugnayan po sa umanong maling paggamit ng confidential funds. Ang ika-4 na impeachment complaint ang inendorso ng mahigit po sa 1/3 ng mga mambabatas mula sa Kamara de Representantes at kalaunan ay ipinadala sa Senado bilang mga articles of impeachment. Kasunod nito, naghain po ang House of Representatives ng motion for reconsideration na nagsasaad na nangyari ang pag-archive ng unang 3 reklamo matapos may padala ang ika-4 na reklamo kaya't hindi pa naman nagsisimula ang 1 taong pagbabawal. Sa pasya nito, nilinaw po ng Korte Suprema ng unang 3 impeachment complaint na inihain ayon sa unang paraan ay hindi na isama sa order of business sa loob ng itinakdang 10 session days. Ipinunto nito na ang session days para sa layunin ng isang impeachment complaint ay hindi katumbas ng legislative session days. Sa motion for reconsideration nito, iginiit ng Kamara na hindi pa saklaw ng one-year bar rule sa ilalim po ng Article 11, Section, Subsection 5 ng Saligang Batas ang ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. Iginit din po ng Kamara na dapat itong pahintulutang gawin ang eksklusibong tuntunin nito kaugnay ng proseso ng impeachment. Kinilala po ng Korte ang kapangyarihan ng Kamara na bumuo ng sarili nitong alintuntunin sa impeachment. Pero nilinaw nito na sinasabi mismo ng Section 2 ng House Rules na dapat maipasa sa Committee on Justice ang reklamo kahit na kung inihain nito sa pangalawang mode o ang pag-endorso ng hindi bababa sa 1/3 ng mga miyembro ng kapulungan. Sa inilabas po na pahayag ni House Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez ng South Cotabato, sinabi niya na nirespeto ng House ang Korte bilang pinakahuling tagapagpasya sa konstitusyon at mga batas ng bansa. Binigyan din niya na mahalaga ang paggalang sa mga institusyon at sa rule of law. Anila, patuloy na susunod ang Kamara sa kanilang konstitutional na mandato at paninindigan ang demokratikong proseso. Pinag-aaralan naman po ngayon ng ilang miyembro ng Kamara ang posibilidad ng pagre-rebisa sa sarili nitong rules of impeachment sa paraang makakasunod sa mga bagong standard umano ng Korte Suprema. Alam mo, ang gulo-gulo. Talagang nung binabasa ko ito, sabi ko, sumakit talaga yung bangs ko, nagka-nosebleed ako. I mean, even the lawyers, di ba? Parang sila, nagulat rin sila sa naging desisyon at saka with finality na eh. So, I read nga, sabi nga ni Senate President Tito Soto, parang mas ginawang mahigpit yung pag-aano ng mga impeachment complaint. So, I don't know nga if that's good, if that's bad, but maybe, hopefully, one of these days, we can talk to a constitutional lawyer para we can weigh in on the pros and cons, di ba? About this impeachment. Sabi naman ng iba na parang ano daw,
babaguhin daw ng House rules. Oh. Ang House rules sa Kongreso Proseso, because oo. of what happened. Yeah. Pero ito rin, sinabi rin ng kampo ni VP Sara, tapos ng laban. Lapos ng laban. Tingnan natin, pero di ba pwede pa rin mag-file Pwede, ulit? oo, sa oo. February, ngayong Para Pebrero. masyadong naging technical yata. Oo, technical. Masyado yun. Parang yun ang rinereklamo ng mga Oo. mambabatas. Masyadong naging technical. Oo. But anyway, like I said nga, I will not claim that I know, I understand it because tumakit talaga yung bangs ko. Ito naman. Samantala po lumabas na nagtungo sa Stockholm, Sweden si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ngayong buwan. Yan ay kung pagbabasehan ang petisyong inihain niya sa Korte Suprema sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Lumalabas na humarap si Ko sa isang notaryo sa Sweden noong January 15. Natukoy na sinertipikahan pa ni Stockholm County Administrative Board Notary Public Beatrice Gustafsson na nare-verifikan niya ang pagkakakilala ni Ko at kusang loob itong lumagda sa petition for certiorari. Ginawa umano ang sertifikasyon na sunod sa regulasyon ng Sweden. Nilagdaan rin ni Ko sa Sweden ang isa pang dokumento, ang Verification and Certification Against Forum Shopping na may petsang January 15. Sa kanyang petisyon, hiniling ni Ko sa Korte Suprema na ideklarang void o ipawalang bisa ang resolusyon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong November 14 na nagsasabing may probable cause para siya ay kasuhan kaugnay na sinasabing maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Hiniling din niya sa Korte Suprema na ibasura ang mga reklamong isinampa laban sa kanya ng Sandigan Bayan. Inakusahan din ni Ko si Remulla ng pagpapaliban sa mga standard procedure at ng pagkakaroon ng prejudgment sa kanya. Hindi rin anya siya binigyan ng ombudsman ng impormasyon tungkol sa mga reklamo laban sa kanya. Hindi rin anya binigyan ng kopya ng mga case records ang kanyang mga abogado. Tatalakayin ng Korte Suprema ang petition for certiorari na inihain ni Ko para tukuyin kung saklaw ba ito ng alituntunin na humaharang sa mga pugante na makakuha ng judicial relief. Ayon naman kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, makikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa mga otoridad sa Sweden para sa pag-aresto kay Ko. Kahapon, sinabi ni Remulla na nakatakda na siyang pumunta sa Sweden. May plano na ring ipakansela ang foreign passport ni Ko. May saysay ba kung pupunta si Secretary John Vic sa Sweden? Diba? Oo. Dapat meron naman, siguro meron tayong Interpol na pwede tayong makipag-ugnayan. Parang pag makita niya, pwede ba niyang huliin yun? diba? Well, I don't know. Anyway, ang oras, alas 8:44 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap po natin si Ginoong Vince Rapisura, isa po siyang financial literacy expert. Pag-usapan nga natin itong mga ibang mga magulang umaasa sa kanilang mga anak na yung mga anak nila ang mag-aasikaso sa kanila pag sila po ay magretiro. Ayan po. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. SBN. Oras! Alas 8:46 na po ng umaga at kasama na po natin via Zoom ang ating financial literacy expert, si Ginoong Vince Rapisura. Good morning po, Vince, and welcome to ASPN. Happy New Year! Good morning, sir. Happy New Year! Magandang umaga rin sa inyo, Ricky at Pat. At maraming salamat sa muling pag-imbita sa inyong financial guru sa inyong programa. Oo nga, before we start, nag-text ka agad yung pinsan ko, si Milen Baltasar Aviles. Pat, friend ko yan si Vince! O sabi ko, sige, babanggitin ko, ayan. Okay, so anyway, Vince, let's start off the year on the right note, on the right financial advice, because I read an article na parang mga Pilipino, mahilig sila na talagang umaasa, yung mga magulang umaasa sa kanilang mga anak na sa pagtanda nila, yung mga anak nila ang tutulong sa kanila, ang kumbaga sila ang lahat ng bayarin, no? Ipapasa nila sa mga anak. Ito ba ay tama? Ito ba ay tamang pag-iisip? Kultura ba ito ng Pilipino na pinapasa natin yung mga obligasyon natin sa mga anak natin pagdating po ng panahon? Oo. Actually, hindi naman sana malaking usapin yung pagpasa at pag-ako ng responsibilidad na yan kung hindi tayo economically challenged. Ano? Pero Ricky and Pat, gusto ko lang linawin, no? Meron tayong 3 pillars kasi ng retirement. No? Okay. At yung issue ng
ako o pagbibigay ng pag-oobliga sa mga anak ng retirement ng kanilang para sa retirement ng kanilang mga magulang ay isa lang yan sa mga myths, no, na tinitingnan natin. So yung tatlong pillars kasi ng retirement, unang-una, mayroon dapat kasing social safety nets galing sa gobyerno. Ibig sabihin, pag nagkasakit tayo, ay mayroong universal health, hindi tayo gagastos, no? Ganyan. Tapos, yung pangalawang pillar ng retirement ay yung ating savings and investment. So, ito yung personal contribution natin sa SSS. Ito yung mga naipon natin on our own, mga investments natin. At mayroon din yung mga pinapalad, mayroong mga company pensions. Yung pangatlong pillar, dyan na pumapasok yung anak, no? Kasi ang pangatlong pillar really is about family support. Pero ang kailangan nating i-emphasize dito, dapat may mutual benefit, no? Yung family support, hindi lang yung umaasa yung mga magulang sa kanilang mga anak at ang mga anak yung obligadong pumarga lahat ng finances. Ang ideal really is, di ba? Ang ideal, lalo na kung ikaw ay magulang, syempre, gusto mo hindi ikaw ay pasanin o pabigat sa iyong mga anak. Correct. Bagkus, opposite sana, no? Nakakatulong tayo sa mga responsibilidad ng ating mga anak. Unfortunately, hindi ganyan yung sitwasyon sa Pilipinas. Okay. Ito nga, nasabi mo nga, no, sir, na ang retirement pillar, isa dyan, number one dyan, is the social safety net na talaga namang pasanin supposedly ng gobyerno. At as a matter of fact, sa ibang bansa, nangyayari ito eh. Kaya, di ba, nagkakaroon sila ng, hindi na sila umaabot sa pangatlo, yung family support. So sa mga bansang ito at sa ibang households din dito sa Pilipinas, aminin na natin, ang iniiwan po ng magulang ay assets, hindi obligasyon. Pero posible po ba itong mangyari dito sa Pilipinas given, okay, meron tayong senior citizens benefit mula sa gobyerno, meron tayong PhilHealth. Ano pa yung pwedeng punan nga ng first pillar of a retirement? Yes, no. Ang actually yung kalagayan talaga ng senior citizens dito sa Pilipinas very dire. Ngayong last 2025 ang estimate namin diyan nasa 11 million na yung ating mga senior citizens, ano. At 55% dyan ang walang pension. And they are automatically classified as persons living in poverty, no? So doon pa lang malaki na yung gap mula sa responsibilidad ng gobyerno na bigyan ng maayos na buhay, no, ang ating mga senior citizens. Kasi habang buhay na nagbayad ng tax ang mga senior citizens natin directly or indirectly. At kailangang maibalik 'yon ng gobyerno in terms of services sa atin. So sa akin, very basic. Dapat magkaroon ng minimum na pension, lalong-lalo na para sa mga senior citizens who are living in poverty. So Vince, how is that? Kung nangyari nga, sabi mo nga, walang problema kung may kakayanan yung mga anak, no, suportahan. Nagkakaroon na lang ng problema kung economically challenged rin, di ba? Yung hindi naman may kaya. So, where do you draw the line? Usually, parang nangyayari dyan, nag-guilt trip yung mga anak. Anak, pinalaki kita, naghirap ako, ganyan-ganyan. Dapat naman siguro, panahon na ngayon, na ikaw naman ang umuna sa akin. Paano yung kung yung anak mo, may sarili siyang pamilya? And aside from that, hindi nga rin niya, kumbaga, he cannot even make ends meet. So, anong mangyayari? Anong intervention ang pwedeng gawin para po hindi naman po hindi maalagaan yung senior citizen na yun, yung magulang? Yes. So, ang realidad, no, ang nangyayari talaga, ang mga senior citizens, kahit na sila ay matanda na, napipilitang magtrabaho. Actually, sa study namin na ginagawa with the United Nations Women, ang nakikita namin dito sa care economy, malaki ang role ng mga senior citizens sa pagbibigay ng care services within the household. Kasi usually, ang balik naman niya, no, ang nagfa-finance ng kanilang mga pagkain, gamot, ay yung kanilang mga anak. Pero in return, ang nangyayari naman dyan, sila ang nag-aalaga ng mga apo. At ang problema kasi, yung tinatawag na care services na yan, yung care economy, unpaid kasi yan Pero kung lalagyan natin ng value yan, mayroong mutual benefit na makikita, no? So doon sa lens dapat natin yon nakukunin. At sa akin, sa totoo lang,
Of course, gusto natin no, na mas makapagpahinga ang mga senior citizens natin. Pero para sa akin, hanggat kaya pa sana nating magtrabaho, ay magtatrabaho tayo. Pero sana ay gagawin na lang natin ito hanggang sa kakayanan natin. At yung nag-e-enjoy na tayo kapag dumating na tayo sa senior citizen age. Ano? Pero ako, mas okay pa rin yung tinatawag ko na meaningful and productive retirement wherein we work as long as we can, as our body allows us. Kasi 'di ba yan naman ang sinasabi na sinasabi sa Katolisismo, even sa Islam, no? Go forth and be productive. So yun. Okay. Ayan, so ako naman, Vince, puntahan ko naman yung second pillar na binanggit mo. Ito na nga yung savings and investments. So, unfortunately, sa totoong buhay naman, hindi lahat naman talaga ng adult. Although, ang sabi ko nga kay Patpi kanina, ang turo kasi sa amin, habang kaya mo pa magtrabaho, mag-ipon ka na, gawa ka ng mga investments for your retirement fund para, di ba, ang anak mo, may sarili ng buhay yan. Di ba, pabayaan mo na siya na mag-impok naman para sa sarili niyang pamilya. Ang paano naman sa totoong buhay din naman, napakataas ng bilihin, maraming walang trabaho, maraming underpaid. Paano nila mapagtitibay given the current financial situation, socio-economic situation sa Pilipinas, ang kanilang retirement fund? Paano sila magkakaroon ng retirement fund kung sa ngayon pa lang, sa araw-araw, parang nahihirapan na sila to make ends meet? Yes. Yung foundation ng ating retirement ay talaga namang inuumpisahan natin yan na maagang-maaga pa. No? The moment na tayo sana ay magtrabaho, tayo ay nagko-contribute sa ating mga government programs, lalong-lalo na sa SSS at saka sa Pag-ibig. Ang Pag-ibig, yan ang ating National Savings Program at usually ang pinaka-purpose talaga niyan ay for retirement. Tapos yung pension naman natin ay para sa SSS. No? So meron namang mekanismo ang gobyerno para dyan, pero sa pag-aaral namin, ito naman sa World Bank study naman namin ito, nakita namin na maraming mga nahihirapan ang mag-contribute sa kanilang mga SSS, lalong-lalo na dahil namamahalan sila. And when we took a look at it, yung mga sabi mo nga, yung mga maliliit ang kita, they are left to fend for themselves. Unlike kapag tayo ay nagtatrabaho sa gobyerno o kaya sa private corporations, mayroon tayong kasangga na nagbibigay ng counterpart contributions para dun sa ilalagay natin sa SSS at saka sa Pag-ibig. Pero sa mga nano-enterprises, sa mga informal sector, walang counterpart contribution. Talagang sila dapat ang bahala sa sarili nila. And to me, that is unjust. Ito yung mga pupwedeng lagyan ng policy guidelines, lagyan ng batas para mas maging equitable ang ating retirement pagdating ng panahon. So what do you suggest para nga dyan? Dahil mas malaki naman talaga sa populasyon natin yung kumbaga ay wala ngang access sa mga ganitong mekanismo. Oo. Isa sa mga suggestions namin doon sa researches na ginagawa namin ay yung counterpart na binibigay ng gobyerno at private sector sa mga employees, dapat sa mga nano-enterprises at saka sa informal sector, yan ay ang counterpart na yon ay nanggagaling sa gobyerno para mas maging abot kaya para sa mga mahihirap yung pagko-contribute. Hindi natin sinasabi sa kanila na, oy, libre para sa inyo. Ang sinasabi natin ay, kung may tulong mula para sa mga government employees and private employees, dapat sa mga nano-enterprises and informal sector, mayroon ding equivalent na tulong. At sa akin, napakalaking move niyan towards development for the Philippines. Oo. Pero Vince, karamihan nga sa mga mahihirap natin po, galing talaga sa informal sector, di ba? So talagang wala silang, kumbaga, ilan lang siguro na talagang merong talagang kakayahan na monthly mag-contribute ng ganon. So wala talaga silang naiipon. Marami nga dyan, isang kayod, isang tuka, di ba? Day to day na lang talaga ang kita nila para lang maitawid yung gutom. So, unfortunately, they will really have to rely sa government sector, di ba? Para sa ganung mga social services nila. So, ang aking gustong malaman po is, may pag-asa pa kaya na gumanda ang kalidad ng buhay ng ating mga senior citizens, lalo na ngayon na gumaganda naman yung universal
universal healthcare law. Baka aside from the universal healthcare law, meron nga tayong pension program. Kasi yung pension program, you have to be a member of SSS. So dapat ibig sabihin, empleyado ka. Pwede ka mag-volunteer. Pero ang hirap nga yung, di ba, yung monthly na or yun na nga, volunteer. So paano po yun? What programs can we look into? Or can the child or the children parang Diba, apply invest? their parents invest for for, their parents already for the future. Oh, actually ang unang dapat gawin is to take care of ourselves first. So yung mga bata ngayon, dapat sana ay mag-contribute na tayo habang maaga pa para pag tayo nag-retire, hindi tayo magiging problema sa mga susunod na sa mga anak natin, pero dun sa tanong mo na meron pa bang pag-asa ito, masusolusyonan pa ba? Actually, meron naman tayong mga improvements in terms of our pension dito sa Pilipinas, Dati walang binibigay na pension, totally zero para sa mga senior citizens. Nagkaroon tayo niyan, may 500 pesos if I'm not mistaken para sa mga indigents. Pero saan naman tayo dadalhin ng 500 pesos? But it's better than nothing. What we're saying is nandyan na, we're laying the grounds to be better in terms of retirement, lalo na sa mga mahihirap. Pero marami pa talaga tayong kailangan gawin. At alam nyo, napaka-obvious naman ang sagot dyan Bawasan lang yung mga flood control projects na yan at ilagay sa total services. Di ba? Meron tayong budget. Ako siguro dahil nabanggit mo nga yung pag-ibig, alam na natin usually yung SSS, pero it's very interesting that you said nga yung pag-ibig fund pala ay para sa lahat. Pwede bang palawigin mo kung ano yung topic na yan? Because to be honest, I'm very interested now. Yes. So yung Pag-ibig is our national savings program at lahat ay mandatory na dapat magpa-member dito kapag meron na tayong, if I'm not mistaken, 5,000 pesos na income. So ang minimum contribution dyan sa ating regular Pag-ibig savings ay I think 100 pesos for voluntary. That's the lowest. Per month. Yes, per month, tapos meron tayong Pag-ibig MP2. Ito yung inaabangan ng lahat kasi mataas ang dividendo nito, tax-free, at saka 5 years yung term niya. Kapag kakailanganin mo for emergency, pwede mo rin itong ma-withdraw. So ito ay isang magandang mekanismo, financial product mula sa gobyerno, tax-free, it's government guaranteed, so napaka-safe ito. Maganda itong product for retirement planning. At mayroon din niyang equivalent na bagong-bago lang na produkto ang SSS. Ang tawag nila ay My SSS Pension Booster. So, aside from your contribution based dun sa income mo, you can actually contribute above that. Tapos, ang kanyang returns ay halos kapareho din ng Pag-ibig MP2. Tapos, ang term din niya ay nasa 5 years and then tax-free din ang kanyang mga interest na nakukuha dito. Alam mo, Ricky, i-share ko na ng Vince, Ito nga MP2 ng Pag-ibig Fund, talagang ako dyan, nag-subscribe. Kasi nung chinek ko, syempre ilang years akong empleyado, di ba? So nung pina-check ko kung magkano na-contribute ko, nagulat ako. Wow. Limpak-limpak na pera ang naipon ko. So pinapalipat ko nga dito sa MP2. Kasi yung MP2, compounded yung interest, di ba? For example, kunyari 50,000 lagay mo sa MP2. So ang interest rate niya is I think 6 or 7% if I'm not mistaken. So in the first year, you earn 6%. So kunyari yung 50,000 magiging, sabihin natin 56,000, sabihin natin. Yung 56,000 sa second year, another 6%. So baka maging 65,000 yon. On the third year, magiging 80,000. When you withdraw it, yung 50,000 mo, pag withdraw mo yon, baka 75 or 80,000. Yun yung bagay na hindi mo namamalayan. Hindi mo namamalayan. Diba? At saka ang bilis ng 5 taon Diba? na lumipas. Di ba? Very At ang maganda pa dyan, yung pondo na binibigay natin sa Pag-ibig, nagagamit yan para sa pabahay. Correct. Tuwang-tuwa ako kasi parating unqualified opinion yung nakukuha natin na audit mula sa Pag-ibig. Ibig sabihin, very well managed talaga at yung maganda ang kanilang pagpapatakbo. Kaya kampante-kampante ang pera natin. Ito curious lang ako kasi nagtrabaho ako dati sa gobyerno, di ba? So meron ako kumpleto GSIS, SSS, Pag-ibig. Wala nang SSS kung sa gobyerno ka, GSIS lang. So nakalimutan ko na siya. Ngayon ko lang naalala ulit. Pwede ko pa bang balikan? Meron pa ba akong pondo doon? You go to Pag-ibig. May dashboard yan. You can go back
to your account and then you will see how many times you contributed, magkano ang inipon mo throughout the Wow, baka may years. limpak-limpak na rin Limpak ako. na limpak talaga. Actually, kung umabot ka nga ng 15 years minimum doon sa GSIS mo, and then pinagpatuloy mo ang SSS, mayroon kang dalawang pension. Oh, see? Mula sa Oh, GSIS at pag- SSS. Pag nakita ko limpak-limpak, ako manilibre na malunggay pandesal hindi, sa loob. hindi, ako talaga limpak-limpak. Kapag katulad naman tayo ni Milen na Dutch na may Dutch. pension sa Oo, sa Netherlands. euro na ang kita Tatlo niya. pension Thank you very much, Vince. Always a pleasure having you on the show and Thank very you. interesting. Sana nga, no, because of this interview, maraming ma-encourage. Tignan yung kanilang pag-ibig fund, ilagay nga dyan sa MP2 or talagang, make it an effort to contribute for savings. Kasi in the long run, ikaw rin naman magbe-benefit niyan. Tsaka tignan mo, ₱100 lang kada Oo, buwan. kada Eh di buwan, wag di ka mo lang mamalayan. mag-Starbucks ng isang Oo, araw, oo, di ba? 3 in 1 ka na pala. lang, So may correct. pag-asa pa pala. Kaya may pag-asa. Habol-habol na lang, habol-habol. Thank you, Vince. Okay, maraming salamat, Vince, muli. Maraming salamat din. Okay, yan po si Vince Rapisura, ang ating financial expert. Okay, ang oras, alas 9:03 na po ng umaga sa ating pagbabalik. Makakausap po natin from financial literacy. Ayan, pag-usapan po natin itong Nipah virus. Makakausap po natin si Dr. Reynaldo Salinel Jr. Siya po yung chairman ng Public Health Unit ng Ospital ng Maynila at ng Medical Center sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Alas 9:06 na po ng umaga at kasama na po natin si Lainia via Zoom, si Dr. Reynaldo Salinel Jr., ang chairman po ng Public Health Unit ng Ospital ng Maynila Medical Center. Magandang umaga po, Dr. Ray, and welcome back and Happy New Year po. Long time no see. Good morning, Happy New Year Doc. po. Happy New Year po. 5 taon na pala tayo. Oh, wow! Parang kailan lang. Parang kailan lang talaga, ang bilis talaga ng panahon. Pero ito, Doc Yes. Ray, nako, marami pong mga Pilipino, isa na dyan po, si Ricky, ay napapraning Garzi. Baka itong Nipah virus ay maging COVID ulit. Kaya kami ba, tayo ba, dapat mangamba? Pero sinasabi ng DOH, hindi, relax lang kayo, chill lang kayo, everything is under control. Pero alam naman minsan, di ba, ang mga tao rin, hindi naman talaga mo maiwasan na mapraning. Kayo po, eksperto. Alam mo, oo, nakahanda. Dapat kasi yung pong ginawa natin nung COVID 2020, dapat bit pa rin natin siya hanggang ngayon. Kung paano paghahanda yung ginawa natin before, dapat bit pa rin po natin ngayon. Hindi tayo, tama yung sinabi ng DOH, hindi tayo dapat mangamba. Kasi iba rin kasi yung mode of transmission ng COVID, iba rin po itong sa Nipah virus. No more on contaminated food, contaminated meat. Yeah. Okay? Kaya lang nahahawa yung tao, zoonotic, nahahawa po yung Zoonotic. tao dahil nga yung nag-alaga doon sa tao na may Nipah virus, nakuha niya yung pong virus na ito. So, kung tayo po ay magiging mapagmatsyag at tayo po ay magiging maingat talaga po, hindi naman po tayo kinakailangan po mangamba. Pero Doc, ito nga, yung ibang kapitbahay po natin dito sa Southeast Asia, naghigpit na po sila sa kanilang mga paliparan at pantalan. Are you saying po na dapat po ay sobrang maging chill naman tayo, wag na tayo masyadong maghigpit din? In place, tayo naman po, ako nagka-travel ako outside the Philippines. Pagbalik ko, nakikita ko naman po, di ba, mayroon tayong thermos ka, nakikita ko yun eh. No? So, dapat hindi mawala yun. Dapat maging vigilante. At ginagawa naman po yun ng Bureau of Quarantine, ng DOH po, pagdating po sa ating pong pantalan, sa ating pong airport, okay? So, ano naman po, masigasig naman po tayo pagdating po sa ganyan. Pero Doc Ray, no, sinabi rin kasi, nagkaroon na po tayo dito ng Nipah virus noon. In 2014, dyan nga daw sa Sultan Kudarat, na I think parang dahil po kumain ata ng horse meat. And Yes, itong mga opo. horse meat, unfortunately, nadapuan siguro sila ng mga panike, itong mga fruit bats, so na-contaminate, yung pagkain po nila ay yun nga, lumala. Ngayon, ano yung kung sakali na tayo po ay magkaroon? Ano ba yung mga sintomas? Ano bang pwede mangyari? Ito ba'y nakakamatay? Ano ba yung mga pwede nating gawin para po mas maging malusog ang ating katawan at hindi tayo mahawaan nito kung sakali man maging malaganap ang Nipah virus? Umpisa po natin, nag-harbor ito sa tinatawag natin yung mga fruit bat, tinatawag fruit bat, okay? Yung laway, ihi, dumi nitong mga bat na ito po ay napupunta po sa mga halaman, sa mga prutas,
na posible pong pinagkabong pagkain ng ating pong baboy, ng ating pong mga baka, ng ating pong mga kabayo. Oo. Okay? Kaya napupunta yun doon sa mga hayop. Oo. Ngayon, kung hindi tayo masyado mapagmatsyal at mga double dead, yung kinakain po natin ng mga baboy or kung ano man po yung mga meat na yan, posible po talaga makontamina yung pong mga meat na yan na kinakain din po ng tao. Oo. Okay? Now, kung tama po kay 2014, nagkaroon na po tayo ng ganyan kaso. klaseng kaso, nakita niyo parang hindi naman masyadong gumawa ng di ba? Correct. No? Kasi kumbaga madali naman natin siya na-contain. Madali natin siya na-contain, okay? Pero ngayon kasi syempre, yung atin sabi nga kanina, yung kapitbahay po natin ay naging pong talaga nakapantay na po. Dapat ganun din po gawin natin ng ating gobyerno po. Tama. Now, kung meron po nakapasok galing po sa Bengal, West Bengal, India, na meron, diba, marami tayong mga kaibigan, mga kamag-anak po na mga Indian po, nandito po sa Pilipinas, di ba? Yes. At nakapasok po dito, may lagnat, may ubong sipon, masakit ang ulo, masakit ang kalamnan, okay? Dapat siguro i-isolate. Okay, i-isolate itong pasyente na to at imbestigahan mabuti at yung mga kung sino pa yung mga contact person. Okay, parang ginawa natin sa COVID dati. Diba? Ganun po gawin po natin. Now, ang nakakatakot lang po kasi dito sa Nipah virus kasi 40 to 70% ang case fatality rate. So, talaga pong mabilis. Oo. No, minsan po, like yung isang document case na yung pong binatilyo na nursing aide or nursing attendant sa India, siya lang yung naglipat ng pasyenteng may Nipah virus to a bed. Oh, After a while, umuwi siya ng bahay, nakaramdam siya ng Simptomas. kakaibang simptomas, ganyan, Oo. masakit ang ulo, masakit yung kalamnan, may lagnat. Oo. After 48 hours, dead ball nako. Aray yung ko pasyente, po. di ba? Oo. So yun yung mga, kasi ang nakakatakot po dito kasi, pwedeng mamaga yung utak natin, encephalitis, pwedeng mamaga yung balot ng ating pong brain, meningitis. Pag pumasok na po kasi doon, ay naku, medyo doon tumataas yung fatality rate po natin, 40 to 75 or 70% po. Wow. Okay. So, Doc, paano nga po yan? Halimbawa, kung nalaman natin na meron pala tayong nakapasok na kaibigan o mga mahal sa buhay nga, like what you said, na may dala na pala na virus, wala pa naman po yatang gamot. Paano po maisasalba ang buhay ng nakapaghalubilo sa kanila? Wala rin tayong bakuna. Napapatitig ako sa iyo, Miss Ricky. Akala ko nasa Miss Universe ako. Pasensya na. Oh, di ba? Kaya nga sabi ko nga sa iyo ano yan beauty contestant. Bigla ko nakawala sa sarili ko. Oo. Okay. Okay. Alam niyo po, meron man po tayong RITM, meron po tayong mga infectious isolation wards sa mga ospital po natin. Okay. Tama ka dyan, wala pa pong bakuna, wala pa pong gamot para po dyan. Although meron po ongoing na sa Australia po, kasi nga di ba nagkaroon po ng kaso ng ganyan 2019, 2014 po. So meron pong ginagawa po, hopefully sana po matapos sila. Pero ongoing pa rin po yung trial sa Australia. Pero yun po, remember, viral infection po ito. Kung malakas ang immune system mo, kakayanin mo pong matalo ito. Okay? So, importante lang po, malakas ang ating immune system. Siyempre, kung yung palakas ang immune system, mas napatadami oras sa pagtulog, vitamins, masustansyang pagkain, exercise, walang sigarilyo, walang alak. So, kailangan po natin. Pagka ganyan po, ang nakakatakot lang po talaga, wag lang po mapupunta doon sa magsisisure, yung pasyente, okay, changes in behavior, okay, yung mga ganun. Ibig sabihin parang nandito pumapasok na sa brain, pumapasok na po sa utak natin. Medyo mataas na po ang fatality rate yan. Pero other than that, wala naman po tayong kinakailangan po ikabahala. Pero wala pong pang first aid, halimbawa nga nagkaroon ng sakit, bukod sa isolation? Supportive measures lang po talaga. Supportive, may lagnat, paracetamol, masakit ang ulo, NSAID, no, mga ganun tipo po. Kung nahirap, ang problema dito po kasi parang nagkaka-pneumonia rin po ito, no? Acute respiratory distress syndrome. Okay? So, pwedeng mamaga yung baga po nito. Okay? So, kailangan ikabisa sa ventilator, yung ICU, ganun po ang kailangan pong gawin. So, Supportive ano yan? So, Doc, paano yun? Kunyari, praning lang ako, nagkalagnat ako, trangkaso. Pag pumunta ako sa doktor o sa ospital, may test ba para malalaman kung Nipah virus po yan or karaniwang trangkaso or pneumonia? Is there such a test na just in case you suspect?
Meron po tayong test, kaya nga po nalaman po, di ba, nung sa Kusotang Kudarat. Oh. No? May mga test po talaga dyan. No? Okay? But then, titignan muna, kayo po ba'y galing po sa, sa Karatig Bayan ng India? Galing po ba kayo doon? Oo. Ay, hindi po, nandito na po ako sa Quezon City. Oo. Yung mga tipo, meron ba kayo nakahalubilo po, nakaibigan, or balikbayan na galing po sa lugar na may wala naman po. Ayun, kasi nga po... So, ite-trace. po, Yung ano yung tawag doon? Ang tracing. Oo, contact tracing. Oo. Contact tracing, correct. Oo. Remember, meron tayong super flu ngayon. Yes. Andiyan pa rin po si Trangkaso, andiyan pa rin po may COVID pa rin po tayo, di ba? Marami pa rin pong sakit, may dengue pa rin po tayo, may malaria po tayo, may Zika. Marami pa rin pong causes po ng fever. Okay? So, kinakailangan lang po talaga yung magandang history taking, physical examination, para malaman po natin. Pero kung kayo po, wala naman po talaga kayong hindi kayo nag-travel abroad, I don't think there's a reason for us na maging praning po tayo. Okay, ito po, Doc. Paano po naman yung mga survivors po natin ng Nipah virus, meron po bang long-term neurological effect po yung sakit sa kanila once they Ayun survive nga po ang it? problema po, napag-alaman po sa pag-aaral, after, kasi ilang years na rin po itong Nipah virus na po ito, na kahit po tayo naka-recover po, ay posible po lumabas muli. After 5 to 10 years po, may iba pang documented 10 years po, pwede pong mag-relapse, nagkaroon ng relapse po itong pong mga seizure, makakalimutin, biglang nag-changes in behavior. No? So, importante po, i-maintain po ng malakas ang ating konsistensya. Oo. Parang COVID, di ba? May sabi nga nila, may mga May long-term effects may din long yung hold. nagkaroon ng COVID. Ang COVID, may ganun din po, di ba? May ganun din talaga. Oo. So Doc, you are reassuring us that there's no cause for alarm yet, na everything is under control. Wala itong si Ricky, kung ito makukonvince mo ba na wag na masyadong maging praning, talagang sasaluduan kita. So, kayo na po magsabi po. Wag na muna kayo pumunta po doon sa lugar na mataas ang kaso po Sa ng India. Nipah virus. Wag muna po kayo pumunta doon. Para po makaiwas po tayo na mahagip po yung virus na yan. Okay? Kung dito na naman kayo, patronize your local destination, tourist destination. Nako. Dito lang kayo, Siargao, Coron, Boracay. Si Doctor by day, tourist, travel agent by night. At saka, siyempre, di ba, siguro doon natin yung karne natin, di ba? Hindi double dead. Tama, Doc? Natin, eh. Ano? Oo. Bumaba daw local tourism natin. Bumaba daw eh. Tapos yun na nga, sabi nga. Dito na tayo. Dito na lang tayo. Sabi nga ni Ricky, di ba, avoid rin yung mga double dead, yung mga Dapat talaga Yes. pasado sa meat Dapat po. inspection. Oo, Bacho, dapat bocho? well-cooked, well-done po Yes, ang mga oo. pagkain. Especially po doon po sa medyo mahilig po sa makakaibang mga karne. Medyo iwasan po natin yan. Iwasan po natin kilawin. Yes, kasi raw yun no? Lalo na kapag, tsaka iwasan natin magpunta at lumapit sa mga paniki. Paniki. Huwag ka talaga po, bakit lumalapit ka ba talaga sa paniki? Mamaya may cameraman tayo lumapit sa paniki dahil kinunan niya ang nag-iisang paniki dito sa Yan. Iwasan po natin yung mga masukal na lugar, yung po mga mountain tours, yung mga mountaineering, yung po mga Yan. Kung sa maraming mga paniki. At saka, I didn't even know nga na popular dito ang horse meat. Hindi ko alam na kumakain pala Sa Baguio dito. dati marami. Meron. Meron Oo nga po. Yun nga, doon ka sa Sultan Kudarat, apparently, it's a dish, no? I guess it's a delicacy there. Pero for now, siguro avoid na lang muna ang horse meat. Oo. Ay, ako siguro, Ito po, Doc, I'm just very curious also. Kasi yung Nipah virus, karaniwan po siya, I'm not sure kung nagkaroon na siya sa ibang kontinente, pero bakit po lagi parang sa Southeast Asia or sa South Asian countries po, lumalabas ang Nipah virus? Bukod dahil Kasi nga po, yung pong species po ng fruit bat. But, it's a Very common species. po sa lugar na to, Southeast Asia. Opo, yung mga ganun. Kaya naman Special po, to us. very common dito sa ating po lugar, Malaysia, Singapore, Thailand, India po, Cambodia, yung mga ganyan po. Yung ganyan classic pong fruit bat na tinatawag po natin. Okay. Nako, sige, maraming salamat po. Medyo na kami na may napanatag na yung mga loob Relax namin. lang po kayo, Relax lang. Chill Kaya lang, ikaw, chill. wag ka na masyadong praning girly. Hindi ako kakain ng horse meat muna. Oo. Thank you very much.
much, Doc. And always a pleasure having you on the show. Maraming salamat And po. thank you very much for letting us know na no cause for worry yet. For now. For alarm, yes. Yes, opo. Okay, thank you po kay Dr. Reynaldo Salinel Jr., ang Thank you, chairman Doc. po ng Public Health Unit ng Ospital ng Maynila Medical Center. At ang oras, alas 9:20 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Ricky. Samantala, Patty, sa gitna ng muling pagsiklab ng Nipah virus sa West Bengal, India, binibigyang pansin ng mga eksperto ang papel ng mga paniki bilang pangunahing reservoir o pinagmumula ng virus na ito. Sa kabilang banda naman po ang Pilipinas, ang tahanan ng isa sa pinakamalaking paniki sa buong mundo. Pero hindi siya bat flu. Ang giant golden-crowned flying fox o tinatawag na Acerodon jubatus. Isang endemic sa species na kilala sa pambihirang laki at mahalagang kontribusyon nito sa kalikasan ng ating mga gubat na nagbigay din sa kahalagahan ng pag-unawa at pagprotekta sa mga matang ito ng wildlife. Alamin po natin ito dito sa ating ASPN, ating sagipin, planeta natin. Talagang kikilabutan ka kapag nakita mo ito sa gabi. Ang kanilang pakpak, umaabot ng mahigit 5 talampakan. Ito ang itinuturing na pinakamalaking paniki sa buong mundo. Ito ang golden-crowned flying fox o mas kilala bilang golden-capped fruit bat dahil sa malagintong balahibo sa kanilang ulo. Endemic o likas na umiiral sa Pilipinas ang megabat na ito. Makikita ito sa mga kagubatan mula Luzon at Mindanao, maliban lamang sa Batanes at Babuyan Islands. Ang paborito nilang pagkain? Prutas mula sa mga igos o fig trees. Frugivorous ang golden-capped fruit bat, na ang ibig sabihin ay prutas ang bumubuo sa kanilang dieta. Dahil nocturnal o sa gabi aktibo ang mga paniki, ito ang kanilang panahon para maghanap ng pagkain. Sa araw naman, nagpapahinga ang colony nila sa matataas na puno habang hinihintay ang pagdilim para muli na namang sama-samang maghanap ng pagkain. Nakakalungkot lamang dahil idineklarang endangered species o nanganganib ng mawala ang golden-crowned flying fox. Ayon sa International Union for Conservation of Nature and the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, noong 1986 hanggang 2016, bumaba ng mahigit 50% ang kanilang populasyon. Ang itinuturong dahilan, ang pangangaso o hunting. Ginagawa kasing bushmeat ang malalaking paniki. Dahil sa laki nila, mas madali silang tamaan ng mga hunter. Bukod dito, ang patuloy na deforestation o pagkakalbo ng kagubatan na kanilang tahanan. Sensitibo din sila. Kapag naistorbo ang kanilang pugad, iniiwan nila ang kanilang mga anak. Ilang NGO tulad ng Bat Conservation International ang nakikipagpartner sa Pilipinas para protektahan at magbigay edukasyon tungkol sa kahalagahan ng golden-capped fruit bat. Malaki ang naitutulong ng mga paniking ito sa forest regeneration. Kaya naman, paalala natin na dapat pangalagaan ang mga hayop na tulad nila. Oras! Alas 9:24 na po ng umaga. Grabe no, yung mga paniki na yan. Pac-Man. Oo, lalo na 5 feet daw. Kung magsaspan yung kanilang mga wings. Paano kung meron ka nakita bigla habang muni-muni ka tapos biglang kung fruit bat, hindi ako... Fruit bat pala siya, ay Oo, sad kung hindi ako matatakot kasi gusto lang niya mga prutas. Oo. Hindi naman siguro ako kakagatin nun. Hindi mo alam. Sabagay, Masyado kang sweet charming. ako. Sweet. Oras, alas 9:24 na po sa aming pagbabalik. Naku, makakausap na muna natin. Napakasarap na kakwentuhan. Si Congressman Toby Chanco po mula po sa Lone District po ng Navotas City. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:26 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita.
Pinakamabagal po sa loob ng 14 na taon. 14 years po ang naging paglago ng ekonomiya po ng Pilipinas noong 2025. Yan po ang lumabas sa datos po ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mahina ang naging performance ng ekonomiya noong fourth quarter ng 2025 na humila pababa sa full year growth target. 4.4% ang full-year growth ng ekonomiya nitong 2025. 5.7% ito noong 2024. Tatlong magkakasunod na taon nang hindi tinatamaan po ng Administrasyong Marcos ang target nito. Itunuturong dahilan sa pagbaba ang paghina po ng paggastos ng pamahalaan sa mga infrastruktura bunsod po ng flood control corruption scandal. Ayon po sa PSA, 3% lang po ang inilago ng gross domestic product sa fourth quarter ng 2025. Mas mababa pa ito sa nirebisang 3.9% noong third quarter. Ayon po kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, humina talaga ang kumpiyansa ng mga consumer at mga negosyante dahil po sa corruption scandal. Bukod po sa issue sa flood control, sinabi po ni Pangulong Ferdinand Marcos na nakaapekto rin sa ekonomiya ang mga pangyayaring maiugnay sa climate change tulad ng mga labis na pagbagyo. Parang hindi ko kailangan PSA para sabihin ito. Oo, lahat tayo naramdaman Lahat tayo naramdaman po Oo. natin talaga na bagsak ang Bagsak ekonomiya. talaga. Ayan. Okay, sana po talaga. 2 taon na lang po ang naiiwan sa ating presidente. Sa 3 years nga daw, they've missed their target. So let's see kung makaka-rebound, kung makakaahon pa tayo. Sana naman, di ba? Dahil ang dami ring nawalan ng negosyo, ng Trabaho. kita noong 2025. Oo. So, again, wishful thinking, pero Wishful sana meron thinking. tayong pag-asa dyan. Samantala, sa iba pang balita, nakikipag-usap na ang Department of Tourism sa Department of Transportation ukol naman sa halaga ng airfare papunta sa ilang destinasyon sa Pilipinas. Kaugnay ito sa lumabas na impormasyon na mas mahal pang bumiyahe dito sa Pilipinas. Correct! Kumpara sa ibang bansa. Ngayon lang ba nila nalaman yan? Kung hindi pa nag-viral si Hello! Bianca Gonzales. Hello! Ayon naman kay Tourism Secretary Cristina Frasco, nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga private airlines tungkol dito. Dati na anyang nangako ang ilang mga airlines na alisin ang pinakamahal nilang airfare. Nauna na rin binigyang pansin ng Philippine Travel Agencies Association ang persepsyon na mas mahal ang mga hotel, mga tours at mga tickets sa Pilipinas kumpara sa mga bansa katulad ng Thailand o Vietnam. Naghahanda na umano ang asosyasyon ng position paper ukol sa pagbubuwis. Isinusulong umano ng PTAA sa Department of Finance sa tulungan ng mga travel agencies, mga resorts at mga airlines na mapababa ang kanilang mga buwis. Sa kanyang talumpati sa ASEAN Travel Exchange sa Lapu-Lapu City, Cebu, sinabi ni Frasco na mahalagang palakasin ang turismo sa bansa. Ipinagmalaki niya na mula 2022, nasa 444,000 na Pilipino na ang nabigyan ng training sa iba't ibang kakayanan. Ayon kay Frasco, bukod sa skills training, pinupursige rin nila ang digital innovation. May good news ako sa Pat P, kasi What? nakita ko, in-interview rin siya, they're now considering removing the travel tax. Hi, So pinag-aaralan din daw. Nako, hindi lang travel tax. Ang dami talagang kailangan ng mga improvements talaga para sa ating turismo. Talagang kawawang Pilipinas. Ano tayo? Kulelat! Di ba? Ah, Sa di ba? mga tourist, Sa Asia na nakita mo yung Oo. ngayon, di ba yung survey, no? Pinakamababa yung turismo natin. Oo, kaya di ba ang daming mga kwento-kwento nga na baka nga mapalitan si Secretary Frasco, di ba? Kasi nga sabi nga nila, ano yan? Bakit ganun ang ating mga bisita? Hindi na tayo nakabangon sa after the pandemya. At saka ngayon, nung time niya, di ba, nagkaroon talaga ng a very aggressive campaign ang Department of PR, DOTR, di ba? oo, May Love oo. Philippines, di ba, nagka-issue pa nga dyan. Oo, yeah. Oh, Ano so, nga ba yung campaign nila? May nakita ko nga yung bagong campaign Oo. Philippines, it's worth it. Parang may Wow. ganyan. Ewan ko kung official campaign yan. Oo. Okay, ito naman ang ating world news. Binigyan din po ni United Nations Secretary General Antonio Gutierrez na hindi masusolusyonan ng iisang bansa. Gaano man ito kalakas ang lahat ng mga problema na nakakaapekto po sa buong mundo. Walang tinukoy na partikular na bansa si Gutierrez, pero sinabi niya na ito isang linggo matapos inilunsad ni US President Donald Trump ang kanyang Board of Peace. Unang idinisenyo ang Board of Peace para patibayin ang ceasefire sa Gaza. Pero nakikita ni Trump ang posibilidad na bigyan ito ng mas malaking papel, bagay na nagdulot ng agam-agam sa iba pang global power o mga makapangyarihang bansa. Ayon po kay Gutierrez, hindi rin ito masusolusyonan ng paghahati ng dalawang makapangyarihang bansa sa mundo. Base po sa obserbasyon, binubuhay ni Donald Trump ang lumang pamamaraan na matagal nang isinantabi ng maraming bansa.
Ito yung pagbubuo ng spheres of influence ng mga makapangyarihang bansa. Nangako noon si Donald Trump na ibabalik ang paghahari ng Estados Unidos sa Western Hemisphere o kanlurang bahagi ng mundo. Nagbabala po si Gutierrez na nalalabag ang international law at napapahina ang kooperasyon dahil po sa mga nangyayari sa kasalukuyan. Very divisive kasi yung mga gusto ni Donald Trump, di ba? Board of Peace. Gusto niyang angkinin ang Greenland. Gusto niyang angkinin ang sino pa ba yung gusto niyang angkinin? Ang Venezuela, di ba? Dinakip niya yung presidente. Diba? So, magulo. Sabi nga na parang nagsha-shopping lang daw siya ngayon ng mga bansa, di ba? Oh, I want this. Oh, I want that. Oo. Pag hindi, bibigyan kita ng tariff. 100%. Correct. So sa ngayon, yung mga, sabi nga, your enemy, Keep your enemies close. Your enemy is your enemy's friend. So ngayon, yung mga tuloy, yung mga hindi magkakabating bansa dati, hindi magkakaalyansa, nagbabati-bati. sila na parang yung EU at saka yung India, nagkaroon sila ng ng talks na, nagkaroon sila ng agreement. Ito, yung tingnan mo, hindi si makalaing Starmer bansa. ng UK at si President Xi Jinping. Yan din, di ba? Nag-reset na ng kanilang China-UK ties. Di ba? Diba? Who would have thought, di ba? Ang UK at China, At ang Canada at China. Canada at China. Diba? Na dapat kaalyado, pinakamalapit na Correct. kaalyado ng Estados Unidos. Correct. Nag-iiba na talagang ihip ng mundo. Naku, tignan natin kung masaya pa yung mga Amerikano bumoto kay Donald Trump. dati. Ito naman po, napakalungkot na balita. Natagpuan na po sa Victoria, Tarlac, Bangkay na 8 taong gulang na nawawalang anak ng policewoman na unang nakitang patay sa Pulilan, Bulacan noong February 24, 2026. Isa sa persons of interest sa kaso ang isang car sales agent dahil na rin sa impormasyon na nagbenta ng sasakyan ang biktima. Napag-alaman ng pulisya na inaanak sa kasal ng biktima ang naturang ahente. Nawawala sa ngayon ang naturang ahente, subalit pinasok ng mga pulis ang bahay nito sa Quezon City sa bisa ng search warrant kung saan huling nakitang buhay ang biktimang pulis. May nakita umanong bakas ng dugo sa bahay na ikukumpara sa dugo ng biktima. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulis. Ang lungkot naman yan, no? Mag-ina. Ang cute-cute pa ng anak niya. Tsaka, grabe, nadamay. At tsaka bakit, no? Dahil sa sasakyan? Diba? Ay, naku. Diba parang hindi mo Is it akalain, worth it, di ba? Papatay ka ng tao. At ang lungkot kasi nakita mo yung nakabalot talaga yung bangkay ng bata. 8 years old lang, 8 no? years old. Oras, alas 8:34 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras, alas 9:36 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya ang napakapogi, napakasarap ng kanyang 3-piece, pansit, puto at patis. Walang Wow. iba kundi ang Lone District Representative po ng Navotas City, Congressman Toby Tiangco. Magandang umaga, Kong Toby. Welcome back to ASPN and Happy New Year. Good morning, Kong. Hi, Patty. Hi, Ricky. Good morning. Nako, syempre, Kong Toby, ikaw pa rin ang laman ng mga usap-usapan dahil nga parang painit na ng painit itong impeachment complaint na hinihain laban po ngayon kay PBBM at hinaantay kung susunod na, no, yung 1-year bar rule, malapit na by next week, February 5, tapos na yung deadline, so baka pwede na mag-hain ulit kay, against VP Sara. So let's talk about po yung first po kay PBBM. Kasi nga, alam naman natin na ikaw ay related, no, sa ating Pangulo by virtue of your wife who is the first cousin also of the President. So, Kong Toby, do you think ito po ay uusad sa Kongreso? The chances of it being passed, even being heard, di ba? Kasi na-accept na. So, hinihintay na lang po ng Committee on Justice kung ito po ay itatackle na at yung mga hearings po sa susunod na araw. Your thoughts po? Yes, it has been referred to the Committee on Justice at walang choice yung Committee on Justice, no? It's a constitutional duty na pag refer sa kanila, they would have to hear it and kailangan po nila mag-report within 60 session days sa plenaryo. At doon po yan pagbobotohan sa plenaryo pag nireport na yan ng Committee on Justice. No? Pero wala silang choice. Constitutional mandate yan na kailangan nilang dinggin yan. So do you think uusad po yan? Kasi nga, we know naman, majority pa rin no, ng mga kongresista po ay kaalyado ng ating Pangulo. Or is it going to be an exercise in futility? Naghihiring-hiring, pero alam naman natin yung outcome, baka hindi na nga yan umabot sa Senado. Hindi. Okay. Pagdating yan sa plenaryo, doon magdidesisyon yung mga congressmen kung ano ang magiging boto nila at kung makakakuha ng
one-third Third. vote para i-transmit sa Senado. No? Yeah. Masyado pang maaga, though there is a political reality na hawak talaga ng administrasyon yung mayorya. No? That is the political reality. Kayo po, Kong Toby, syempre alam naman po natin na kayo po yung naging alyansa na campaign manager ng midterm elections. And this was just last year, no? Oo, last year lang po 2025. yan. Masasabi po ba natin na bilang manager po noon na talagang nakasama nyo lahat, yung buong alyansa for so many months, actually matagal nyo na silang kasama, pero ito talaga yung test po of friendship kumbaga ninyo, di ba? Masasabi niyo po bang doon talaga nagsimula na nakita nyo na nagkaroon na ng internal na conflict? Kasi ang sabi po ng iba, doon talaga nag-ugat kung bakit po nagkaroon na ng mga away-away na lumabas na po talaga lahat. Pwede po ba kwentuhan nyo kami? Ano po yung mga nakita ninyo during the 2025 midterm elections? No. I don't think yun yung naging problema, no. Kasi yung alyansa was just in charge doon sa pag-asikaso doon sa Senate, no. Sa senatorial candidates. Ang problema ng alyansa this time was nung sinabing campaign manager ako, tapos na yung period ng to have a political coalition accredited. So ang nangyari doon, may alyansa nga ng 5 partido, but doon sa local level, naglalaban-laban yung magkakampi sa alyansa because hindi siya na-register as a political coalition. Ideally, ang dapat doon is na-register siya as a political coalition and the independent parties hindi mag-nominate ng candidate and there is only one candidate from the alyansa. Pero wala na, tapos na yun. Wala na tayong magagawa nun. So hindi naman yun yung reason na Watak-watak. doon sa national level. Pero doon sa local level, talagang naging busy yung mga kakampi doon sa alyansa, kahit alyansa sila, naglalaban-laban sila. Ayan, at least klaro na, no? Oo. Pero the reason I ask, Kong, is because it puts you in a very unique position. You're an ally of, we can still say you're an ally of the President, di ba? Dahil patuloy niyo po siyang pinagtatanggol nga. Pero kayo kung po ay kritiko naman ng Kongreso, na alam din po natin ay kaalyansa pa rin ng Pangulo. So ano po bang endgame po natin dito? That's a very good question, Ricky, no? Talaga naman kasi, di ba, kung matatandaan mo, wala pang nagbabanggit ng pangalan ni Saldico noon. Ako yung unang nagbanggit na siya yung nasa sentro ng kontrobersya ng mga bentahan ng mga budget. At that time, wala pa rin nagsasabi na may bentahan ng project. Walang nagsabi noon. And nung una, walang gusto maniwala. Siyempre, yung mga kakampi nila, sinisiraan ako. Pero later on, lumabas sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee na talagang nagbebentahan ng proyekto. And even Saldico, inadmit niya, di ba, na nakakatanggap siya ng pera. Though sinasabi niya, walang natitira sa kanya na hindi naman makatotohanan yun. No? Then later on, ako rin na nagsabi na hindi magagawa ito kung hindi alam o approve ni former Speaker Martin Romualdez. At that time, and up to now, binabatikos ako ng mga kampi ni Speaker Martin Romualdez at sinasabing wala daw akong pruweba. Pero ang nakakalimutan nila at ang ayaw nilang pag-usapan is even the ICI and the DPWH recommended filing of plunder charges to Martin Romualdez, no? So iba yun eh. Because hindi naman pwedeng tumahimik tayo doon sa corruption sa Congress dahil sabi nga ni Presidente ng SONA, mahiya kayo. Sino ba yung sinasabihan na mahiya kayo? Di ba kami yun? So, Pero Kong Toby, marami pong nagsasabi, no, pinangalanan mo na, no, si Zaldico at saka si former Speaker Martin Romualdez na sila talaga. Pero marami nagsasabi, the President was very complicit kasi pinirmahan pa rin niya yung GAA. Tapos ang nangyayari po ngayon, parang yung ICI, mahina talaga, wala talagang ngipin. Tapos parang nanahimik na, yung mga taong maski nagalit na galit. Yung mga inaakala nila na dapat managot ay hindi na nanagot. So, where do you stand now? Are you happy with the way things are progressing? Or it's really, are you like us, who feel frustrated na ang bagal ng proseso, parang dinidribble lang tayo at umaasa na makalimutan na lang natin to? hindi, yun na nga. Ako, kasama ko ninyo
na talagang naiinip at nagsasabi na wala pang big fish up to now, no? So, syempre, naintindihan ko yung mga kababayan natin na talagang na-frustrate na wala pang big fish. Kaya nga, ang aking unsolicited advice sa administration is, I think instead of sending emails, communications, dapat talaga magpadala tayo ng high-level law enforcement team na mag-face-to-face meeting with the Interpol at doon sa European Union. No? Kasi iba yung face-to-face meeting ng high-level enforcement team doon sa counterpart nila doon to show kung gaano tayong kaseryoso para mahanap si Sabi ko, oo. kasi pag, di ba alam naman natin pag email lang, hindi ganun ka-effective. Yes. Pag face, padala tayo ng high-level team to meet with yung counterparts nila doon. Iba yung dating sa kanila noon. At sa tingin ko, mas makakuha tayo na mas seryosong kooperasyon sa kanila pag ganun ang ginawa natin. No? Talagang nakakainip. Yes. Na wala pang malaking isda na nahuhuli ngayon. Oo. Kong, ito naman po, kamustahin po natin ang inyong pamilya dahil alam naman po natin din na yun na nga po, kayo po ay associated din sa mga Romualdez clan because of Madam Michelle na inyo pong misis. At alam din naman natin before na talagang close-knit din po yung pamilya. Hindi pa paano niyo po masisiguradong wala po kayong conflict of interest ngayon? Do you plan to recuse yourself from proceedings? Ano po yung... Kamusta naman po yung lagay ng pamilya ninyo? Hindi, first of all, I think Michelle's relationship with her cousin, the president, is still good, no? I think before Christmas, nagpupunta pa kami noon sa yung weekly Sunday mass nila. Nagpupunta pa kami noon siya, of course, with the former speaker, admittedly, hindi okay yung relationship, no? Tapos yung sinasabi yung if I will recuse or inhibit myself, no? Pag nag-inhibit ako, that will be favorable for the president. Alam mo bakit? Kasi di ba, yung mga gusto mag-impeach have to get 1/3, di ba? Oo. So ibig sabihin, pag nag-inhibit ako, automatically, they cannot get me as one of those na boboto ng 1/3, di ba? Oo. So, I mean, in this case, di ba, what is the reason for inhibiting? The reason for inhibiting is so that you do not favor, di ba? Para hindi mo mapaboran yung Papanigan. isang issue or isang tao, in this case, the president, di ba? But by inhibiting, I will favor him kasi mababawasan sila na makukunan ng 1/3. Oo. Yun ang ginawa ni Congressman Sandro, di ba? Nag-inhibit. So, Iba naman sa kanya. Kasi anak siya. Okay, ibahin natin yung kay Sandro, Oo. kay Majo. Kasi yung majority leader is an ex-officio member of all committees. Kay Majo, pag hindi siya nag-recuse, ibig sabihin mag-attend siya ng hearings. Di ba? At pwede siyang bumoto doon sa committee hearing. Ibig sabihin, pag pinagbotohan yung form and substance, ang pwede siyang bumoto na kulang sa form at kulang sa substance. Papaano kung naging majority yung votes sa form and substance? Di pwedeng sabihin, inimpluwensyahan niya, di ba? In my case, hindi naman ako member ng Committee on Justice. Yeah. So pwede ako mag-attend sa Committee on Justice, pero hindi naman ako pwedeng bumoto. So hindi ako makakaboto na kulang in form o kulang in substance. On the other hand, pag dumating naman yan sa plenaryo, pag nag-inhibit ako, wala nang tsansa yung mga nag-impeach na kunin yung boto ko as part of the 1/3. Yeah. Di ba? So, baliktad yung sitwasyon namin ni Kong Sandro. ni Majo. At syempre, as the majority leader, pag nahandun siya, baka isipin na ini-impluwensyahan niya yung boto. Correct. Kong Toby, ako gusto kong malaman po, ikaw nakaupo ka pa rin sa Kamara de Representantes. Dahil po dito sa flood control scam, nakita mo ba yung mga pagbabago? Kasi we had Congressman Reviste here a few weeks ago, last week yata, but in one of the interviews, he said, alam mo, itong corruption scandal, hindi pa rin, kumbaga, hindi pa rin natututo yung mga kongresista. Yan pa rin ang usapin
nila dyan, lalo na nung budget hearing, gumagawa pa rin sila ng mga insertions nila. Do you agree with him? Do you think that all of this so-called transparency, online daw, pero alam naman natin, maraming ang online, pero maraming on the side dyan, pinapatay ang camera, meron pa rin na mga gustong gumawa ng kickback, mga insertions. Although yesterday, narinig ko sa news, nandun pa rin, no? Pero binabaan na, imbis na 20 to 25%, okay na daw ang 15% na kickback. Ano pa rin pa? Kickback yun. Hindi kickback yata yun. Ano tawag doon? Ang tingin ko, kasi may okay. Ang pinag-uusapan doon, hindi ko napanood yung news, no? But I don't think, kickback is never legal, no? Even if it's 1%, 2%, never yan, okay. Ang intindi ko, okay, kaya hindi pa nakakapag-bid ngayon dahil binababa pa yung detailed unit price analysis, no? Ibig sabihin, kung dati ang lumalabas na posibleng maging contractor's profit is 25%, binababa lang nila yan to I think 10 to 15%. Hindi ko sure yung figure, no? Pero syempre naman, dapat may maiwan na profit doon sa Contractor, di ba? Hindi naman pa pwedeng walang profit yung contractor. Sabihin natin 10% is reasonable, no? Yeah. So, totoo yung sinasabi ni Kong Leandro na hanggang ngayon, meron talagang mga crocodile pa doon na gusto nila business as usual. No? Nagreklamo sila, binireklamo nila bakit binababa yung unit price analysis. Siyempre, pag mababa unit price analysis, hindi sila makakahingi ng kickback doon sa contractor. No? Meron pa rin ganyan na nagpupumilit. And ang dapat dyan, dito dapat ipakita ng liderato ng House na firm sila na they will side with the executive na dapat ibaba talaga. Hindi pa pwedeng pagbigyan yung gusto ng mga congressman. Nako, so meron pa rin. Meron pa rin. Hindi pa rin tayo natututo. Hindi pa rin natututo yung mga ibang kongresista. Ano ba? Greedy pa rin, greedy. Crocodiles pa din. Crocodiles. Okay. Ano si Kong Toby, he could have kept quiet, no? Kong, di ba? Pwede naman, mas maganda yung buhay mo, manahimik ka, no? Pero na nga, talagang, nung wala pang lumalabas na mga scandal, supposedly dyan sa Kongreso, si Kong Toby na talagang lumabas na, di ba? Ito nga po, sa lahat po na nangyaring ito, isa lang yung naging very consistent kayo, that the President is not involved. So sa inyo pong pananaw, since talaga namang may kredibilidad naman po kayo na sabihin ito, ano po yung pinakamalakas ebidensya sa inyong pananaw na dapat ilabas po ng Pangulo para po mapaniwala ang taong bayan na he's not involved? Okay, number one, balik tayo dun sa unang question mo na hindi ko nasagot kanina. Why did he find the budget? Diba? Yeah, ako I asked that. I never asked. I don't have first-hand information. Pero I think, no, ang talagang worry nila is a reenacted budget. Kasi kung titignan mo yung SONA niya, yun ang sinabi niya, no? Kahit ma-reenact yung budget, pag hindi ayos yung budget, gagawin niya yung reenacted budget. So I think it shows na yun yung reason kung bakit hindi niya reenact yung budget. Pero ang napakahalaga nun, ang issue doon is yung insertions, di ba? Ang pinakamahalaga is right after pinirmahan, hindi naman pina-release yung insertions, di ba? Di ba yun yung sinabi ko na tinawag ako sa meeting noong March 24, 2025? Kasi nung pinahold niya, on January, pinahold niya lahat ng insertions, hindi pwedeng implement. Tapos hiningi niya sa Senate through former Senate President Chis Escudero yung listahan ng insertions ng Senate at hiningi niya kay former Speaker Martin Romualdez yung insertions ng House. No? Ang problema, as of March 24, 2025, hindi binibigay ni Speaker Martin Romualdez. Kaya ako tinawag sa meeting. And then, talagang pinag-aralan mabuti yun. Alin ba yung ayos na proyekto? And up to as of July 29, 2025, meron dun 80 billion na hindi na talaga ni-release. So, ibig sabihin, pareho yun yung veto, di ba? Veto, ibig sabihin, hindi mo sinama sa budget. Ito, hindi nga na-veto, pero hindi naman pina-implement. So, hindi rin nagawa yung mga proyektong yun at yung mga nagbabalak na kumita doon,
nagka-problema kasi nagbayad sila kay Saldico ng 20%. Oo, Hindi ko advance. kung paano sila nagkasingilan. No? Ngayon, kung sa tanong mo, Ricky, ano ba yung dapat niyang gawin para maniwala yung tao? There is only one way. Ang kailangan talaga is mapanagot niya si former Speaker Martin Romualdez. No? Tingnan natin. No? Kasi nasa sitwasyon siya, ulitin ko, nasa sitwasyon siya wherein he has to prove na he will not protect former Speaker Martin Romualdez. Kasi maliwanag na si Saldico nagkaroon ng pera. Sabi ni Saldico, pinasa niya kay Martin Romualdez. Sabi ng DPWH at ng ICI, dapat kasuhan ng plunder si Martin Romualdez. So, dapat talaga makita ng tao na matutuluyan si Martin Romualdez para maniwala sa kanya na Wala siyang ang kinalaman. kinalaman doon. That is the only way. There is no other way. Yeah. There is no other way. There is only one way Oo. out from this controversy. Number one yan. Number two, nakikita mo, unti-unti nang lumalabas yung connection ni Martin Romualdez sa mga bahay, di ba? Third, lumalabas na yung korporasyon na bumili, ang majority Abogado. owner si Attorney Paras, Paras. no? Oo. Yung dalawang bahay doon sa Soto Grande, Spain, Spain. according to Rappler, Oo. ang lumalabas may layer may isang korporasyon doon sa pangatlong korporasyon na totoong may-ari ng ibang korporasyon, ang lumalabas na naman yung si Attorney Attorney Paras. Paras. Oo. Kahapon napanood ko yung individual online dating taga-Rappler na si Natasha Gutierrez. Ang bidanggit naman niya doon is yung Amanpulo na 10 million o 14 million dollars. Oo. Again, may corporate layering. Ang common denominator is si Attorney Paras. Attorney Paras na director sa ibang mga kumpanya ni Martin Romualdez. Yeah. So there is already a common denominator. Sa ilang bahay kaagad yun. Isa, Correct. Tatlo na. dalawa, tatlo. Oo. Di ba? Oo. Hindi siya mapahaling bahay. Yung isa, $13 million. Oo. Yung sinasabi nila, Isa tama rin, 1 billion. Isang 6 million euros, isang 7 million euros, so Wow. 13 million euros kaagad yun. Oo. Yung sa Forbes na 30 Tamarind, 1 isang billion. Oo. Di ba? Correct. So, meron na So wala siyang choice. There is only one way for him to prove. There is no other way for him to prove. Okay, nako, let's see. Kasi nga hanggang ngayon, 'di ba, former Speaker Martin is very quiet. Hindi natin siya nakikita sa mga hearings, he only appeared once, 'di ba, sa ICI. Yes, After that, wala na, tapos closed door pa. So abangan natin Yes. kasi sinasabi, mahal na mahal daw pa rin ng presidente si Martin Romualdez. So parang hindi niya kaya daw na mapanagot ang kanyang pinsan. Pero let us wait, let us hope. Alam mo, Pat P, it is a constitutional duty. Yes. No. There is no choice. Kaya din, walang choice Morally, walang choice. Based on perception, kung paano kukumbinsi yung tao, walang choice. There's only one way. Constitutionally, sinumpaan ng presidente yan nung siya ay nanungkulan bilang presidente. All the more, walang choice. Diba? So there is no choice. Okay, so overtime na po tayo, no, Kong Tubi, pero ito, last na. Handa na po Yeah, ba kayo maging witness? Yeah, no, if I am called, Oo, he has to. Yes, are you ready na po? He's been ready, He's born been ready. kahit paikot-ikutin niya yun, yung totoo lang sasabihin ko So, walang problema. And Ricky and Papi, this is not the first time I will be called as a witness. Witness. Remember, Kay during the Erap. time of... No, Jay Corona. Diba ako lang isa sa mga hindi pumirma for the impeachment of Chief Justice Corona at sinabi ko na talagang hindi naman pinabasa sa amin yun, di ba? Oo. Naku, okay, sige. So, Kong Tubi, like always, babalik ka kasi nga, lagi nga, always very interesting to talk to you and we're hoping, no, na talagang umusad na ito dahil talaga masakit talaga sa mga damdamin ng mga Pilipino na itong flood control ay parang walang napupuntahan. Paikot-ikot lang tayo. Yeah, but Pat P, it's not only masakit sa damdamin
nakaka-apekto na to sa ekonomiya. Ekonomiya, correct. Lagapak na. Lagapak. Foreign investors, walang Full out True. na. Oo, totoo yan. Local businessmen, ayaw mag-expand, nag-hold back muna Yeah. because of the uncertainty, Yeah. So, again, that is another reason why the president has no choice, di ba? Sige. Because kung hindi, babagsak yung ekonomiya, mahihirapan yung buhay ng ating mga kababayan. So, wala talagang choice. There's no choice. I agree. Magkwentuhan ulit tayo, Kong Toby, babalik next time. ka, babalik, Kong Toby. Maraming salamat kay Congressman Toby Tiangco po ng Lone District ng Navotas City. Thank you very Kong. much. Yes, morning. Bye-bye. Say hi to Tommy. Mas gwapo sa kanya si Tommy. Tommy. Yung kanyang anak. Alas 9:59 na po ng umaga. Bago kami magpaalam, happy birthday po kay Renato Miranda Sr. Si Tatang, yung dating security guard po dito po. Si Happy birthday yung po. mataba na ko, Tatang. Grabe ka nung makataba to. Ay, he's so Grabe cute. siya. He's so cute. O, syempre, I love happy him birthday kay din sa Tatang. ating number 1 fan. Oh. Daddy Nick Kwek. Happy birthday. I'll see you in a bit. Happy birthday, Daddy. Your generosity, I'm waiting to feel it. Dito po sa ESPN, mahalagang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ng paghahanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat isyu na papanahon, parte po kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi patagalan, kundi pasarapan. Kaya sulitin mo, tawanan niyo po ang mga problema ninyo, mag-food trip, gumala, gastusin niyo ang sweldo ninyo ngayong araw. One day millionaire! At gumawa kayo ng masasayang alaala. Magkita-kita ulit tayo sa Lunes. Dito lang po sa Ano sa Palagay Nyo? Ano sa palagay niyo? Susunod ka na umaga, girls!